Maaari ko lang sabihin is hindi inaamin ng DPWH na ang mga congressman ay hinihingan at nagbibigay ng 150M kada congressman sa National Expenditure Program. At muli, pwede niyong tanungin kahit sinong congressman. Lahat po kami ay hinihingan ng submission para sa aming mga distrito o party list allocation. Hindi alam ng taong bayan ano yung 150M submission ng bawat congressman. Kaya kung isa publiko ang mga files na ito, magkakaalaman na ano yung 150M na isinumite ng bawat isa sa amin taon-taon. At kaya siguro ayaw ng iba lumabas ang mga files na ito dahil until now, it is not the case that this has been disclosed what projects each of us submits. Maganda na nabanggit din ni Congressman Erice ang DBM dahil kung may Cabral list mula sa DPWH, meron din DBM list na nagsa-circulate din ngayon. Hindi po DBM ang nagbigay sa akin, pero may ibang nagbigay sa akin naman ng mga BICAM insertions sa 2025 budget. At ang iba din ay meron nito. At kung may call tayo to secure the officials of the planning services of DPWH, dapat isama na rin natin ang seguridad ng mga taga-DBM. At pangalawa po, ang nabanggit ni Congressman Erice na very important investigations ng mga committee sa House ay sana pwedeng ipagpatuloy. At I learned from Congressman Erice na ang public accounts ay hinahawakan ng minoridad. At sa tingin ko maganda kung yung mga proposal ni Congressman Erice ay sundan ng House at ng Committee on Public Accounts. Ang Bicol Saro Party List po yung nasa 19th Congress. At it's not really an accusation kasi aminin na lang natin lahat ng congressman may submission sa DPWH budget, hindi sa House necessarily, pati sa NEP. At ito po ay hindi inaamin ng DPWH, pero pwede ba aminin ng lahat ng mga congressman, meron tayong sinasubmit sa NEP. At ang mga files na yon ay nasa opisina ni Yusek Cabral. At sinasabi nga ni Congressman Toby Chanco, yung district congressman, alam natin anong mga project niya kasi nasa distrito niya. Yung party list, hindi natin alam. Pero to respond to the particular case that you just mentioned, sa listahan po na meron ako mula kay Yusek Cabral, nandun po ang 150 million pesos road projects ng Bicol Saro sa Pamplona at Pasacao, Kamsur. Yun po ay isang halimbawa po lamang. Sir, just to follow up po, pero does it mean na irregular ba siya kaagad yung ganong proposal or part of the regular scheme or regular process of budgeting and proposals? Well, yung maaari ko lang sabihin is hindi inaamin ng DPWH na ang mga congressman ay hinihingan at nagbibigay ng 150M kada congressman sa National Expenditure Program. At muli, pwede niyong tanungin kahit sinong congressman. Lahat po kami ay hinihingan ng submission para sa aming mga distrito o party list allocation. Pero officially po, kahit sa 2026 budget hearings, sa NEP, sinasabi nila agency submission yung NEP. Sa 2026 budget hearings po, may isang member of the minority na nagtanong kung ang NEP ay may insertions ba ng congressman, at ang sinagot ng DPWH ay wala dahil ang NEP ay dapat galing sa agency. But insertions are po, hindi naman po yun yung proposals. Kasi po, I think it's just normal, regular lang po, and you're just doing your job as House lawmakers to propose. I don't think it's insertions So, po ang tawag doon. dalawa pang Excuse me, siguro hindi naman yung issue ngayon dito yung mga insertions at yung process of allocating funds on per district level. So siguro non-issue yan dito. Non-issue ngayon, magugulo lang tayo pagka pinag-usapan natin yung mga insertions, diversions dahil maraming maraming process na sa budget preparation pa lang nakikialam naman. For example, sa budget preparation sa
sa local districts, nakikialam talaga ako. Kasi gusto ko yung mga proyekto ron tama. Kung pwede kong duktungan lang, sir, sa topic on the files of Yusek Cabral, hindi alam ng taong bayan ano yung 150M submission ng bawat congressman. Kaya kung isa publiko ang mga files na ito, magkakaalaman na ano yung 150M na isinumite ng bawat isa sa amin taon-taon. At kaya siguro ayaw ng iba lumabas ang mga files na ito dahil until now, it is not the case that this has been disclosed what projects each of us submits. Sir, sorry, pahabol lang. Actually, kaya lang po natanong yun kasi in the context of the files na hawak po ni Yusek Cabral na tinatakot po natin nung una na baka nawala at sabi po ni Kong Lian ay meron siyang kopya. Kaya lang po siya natanong. Sir, just to final question na lang po. Kasi baka po mali yung understanding namin at ng public regarding the process. Yung sinasabi niyo pong 150 million, iba pa po ba to dun sa pakikipag-ugnayan ng congressman, kunyari for DPWH, sa kanyang district engineer regarding sa mga, kunyari, anong kailangan ng mga distrito? Hiwalay pa po ito dun? Alam niyo, yung amendments, hindi naman masama yan. Actually, kung mayroong mga emergencies, may mga pangangailangan na bigla in a particular district or a particular area or a particular agency, pwede namang magkaroon ng, kaya may period of amendments. Ang pinakamasama lang, sa tingin ko, yung nangyari ng 2025 budget sa BICAM, kung saan doon na nagkaroon ng insertions na hindi na pag-usapan, kundi ang parang nangyari, ang nag-usap-usap lang yung members of the BICAM at dinideny pa nung chairman mismo ng Senate Committee on Finance na may participation siya dun sa mga insertions sa BICAM. So yun yung malaking problema. Pero yung amendments sa House, hindi problema, part of the process. Kaya nga may period of amendments. Di ba? Yun o, maliwanag yun. Kung Lian, you mentioned na meron po kayo kopya nung insertions during the BICAM. Will you release that po sa media? Because that's what we need. Another time. But if I could just connect to what Congressman Francis said. Sagutin ko lang. Kung matutuloy yung investigation na ito, we will call the DPWH, then maybe we can compare the list of the DPWH with the list of Congressman Libis. Mas maliwanag. Kaya magiging mas malinaw yung magiging resulta ng investigation. Ang nababanggit na ordinary for Congressman to submit is amendment sa House. Pero ang punto ko po ay sa President's budget or agency submission pa lang, meron ng hinihingan sa bawat congressman at nagbibigay naman po ng tig 150M. At ang baka yung iba hindi hinihingan, pero marami po hinihingan. Alam naman po natin yan. At on the record, sa budget hearings, dinedenay ng DPWH na nagsal-submit ang mga officials. Kaya importante ang files ni Yusek Cabral para makita natin ano yung isinusumite ng mga congressman sa NEP. Basta ilabas natin yung mga listahan at doon natin makikita. Ang 2025 GAA is 1 trillion. Ang NEP is 721 billion. At ang punto ko po, hindi sa 300 billion addition sa House at sa Senate lang may insertion. Sa 721B, nandyan din po, makikita natin sa files yung mga insertion.